Inabot pa rin ng 22 oras bago nakabalik sa Quiapo Church ang andas ng Poong Nazareno. Para sa mga organizers ng traslasyon, marami pang dapat gawin para lalong maayos ang mga susunod na prosesyon. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Mag-aalas 4 ng hapon nang lumagpas ang andas ng Nazareno sa Palangka. Akala ng marami, mapapaaga ang pagdating nito sa simbahan. Pero gaya ng isang taon, inabot din ng 22 oras ang kabuuang biyahe ng andas. Ayon sa simbahan, dahil ito sa maliliit at baradong kalsada. Doon na po talaga naipit at nagtagal. Gawa na rin siguro ng mga kapistahan na nangyayari. May mga tables sa labas, may mga inuman, mga party. Sa dami ng tao sa prosesyon, di na iwasang bumuhos ang mga ito sa loob ng isang bahay sa Castillejo Street na may private event alas 7 kagabi. Sa pool sa video ng isang nanonood, ang komosyon sa loob ng compound. Nabulabog ang may-ari ng bahay at mga bisita dahil paglagpas ng Nazareno, tumambad ang mga nasira dahil sa pagpasok ng mga tao. Napipi ang bubong ng kotse, nabasag ang mga bote at nasira ang gate. Naghinaing din si Stella Lim matapos umanong masaktan ng isang ihos ang dalawa niyang anak habang umaakyat sa andas. Yung staff ng yung pancho, yung tinuturo nila, wala silang karapatang manakit. Ang tao nagsasakripisyo para makaakyat. Kami nga nung noong kabataan namin, nagpapakamatay kami, makasampalan kami sa kanya. Tapos gaganunin nila mga anak ko. Ayon kay Father Badong, isa ang pag-uugaling ito ng mga deboto sa nais nilang mabago sa traslasyon sa mga susunod na taon. Gayunman, tila mas naging taimtim ang traslasyon ngayong taon sa tulong ng mga prayer station na tinayo sa 12 bahagi ng ruta. Pero para sa PNP, marami pa rin dapat i-improve sa mga susunod na taon. Probably we can improve on our communication, lalo na sa radio, yung coordination between segment leaders, yung ating mga mamamasan. Hinahangaan man ng marami ang masidhing debosyon ng mga Katoliko sa Poong Nazareno. Kaakibat nito ang hamon na lalo itong palalimin at pagyamanin sa mga susunod na taon. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Nakatakdang kasuhan ang 8 opisyal ng Bureau of Fire Protection sa Davao City na itinuturong responsable sa pag-issue ng Fire Safety Inspection Certificate sa nasunog na NCCC Mall sa SSI Call Center. Ito ay sa kabila ng umano'y paglabag ng mga ito sa Fire Code of the Philippines. Kabilang sa mga kasong haharapin nila ay ang Falsification of Official Document, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Reckless Imprudence Resulting in Multiple Homicide. Kakasuhan din sila ng grave misconduct at dishonesty. Bagamat nagretiro na ang ilan sa mga kakasuhan, posible naman silang matanggalan ng benepisyo sakaling mapatunayang nagkasala. Hindi muna pinangalanan ang 8 opisyal habang kinukumpleto pa ang investigasyon. Ikinatuwa naman ito ng mga kaanak ng mga biktima ng sunog. Tataas umano ang net take-home pay ng mga public school teachers simula ngayong taon. Ito ay resulta raw ng pagpapatupad ng bagong tax reform law at ang ikatlong bahagi ng salary standardization law. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Tulad ng maraming public school teacher, breadwinner si Teacher Hannah. Breadwinner ako sa bahay. Sa ngayon, 4 kami. So ako lang nag-work. Nagpapaaral ako ng bunso na lang naman. Sa kanyang sweldong higit 21,000 pesos, nasa 14,000 pesos lamang ang natitira matapos mabayaran ang taxes, insurance at loan. Swerte na lang kung may 1,000 akong matitira sa sweldo ko. Pero dahil sa TRAIN o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act at pagpapatupad ng ikatlong tranche ng Salary Standardization Law ngayong taon, tataas na ang maiuuwing sweldo o net take-home pay ng mga public school teacher. Ayon sa DepEd, kung noong 2017 ang isang teacher na may salary grade 11 ay may basic salary na 19,620, ang naiuuwing sweldo lamang nito ay nasa 17,000 pesos kada buwan. Pero ngayong January 2018, papalo na sa 20,179 ang sweldo ng Teacher 1 na ito dahil sa implementasyon ng third tranche ng Salary Standardization Law na unang ipinatupad noong administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. At dahil may TRAIN, nasa 20,000 din ang kanyang maiuuwing sweldo. Nangangahulugan, tumaas ang maiuuwing sweldo ng Teacher 1 ng 16% o ng halos 3,000 piso kada buwan. Tataas din ang kanilang chalk at clothing allowance. Yung chalk allowance may pagtaas
pero ito po'y hindi bahagi ng sahod ng ating mga kaguruan. This is a one-time amount that we give to our teachers. Ang lahat ng ito, welcome naman sa mga grupo ng mga teacher. Kaya lang aminado sila na nangangamba sila sa posibleng epekto ng train lalo't inaasahang tataas ang presyo ng bilihin. Hindi pa natin ngayon masasabi kung gaano kalaki yung babawiin nito, no, through the forms of several informal indirect taxes. Yun nga lang kanina, sinabi ng DBM na hindi nila prioridad ang salary increase ng mga guro kahit ito ang direktiba ng Pangulong Duterte. Abangan ngayon kung kailan matutuloy ang sinasabing dagdag sahod. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Mag-ipon na dahil maraming blockbuster films ang ipapalabas ngayong 2018. Silipin ang mga yan sa pagpapatrol ni Gretchen Pulido. Siguradong ma-enjoy ng buong pamilya ang animated comedy adventure film na Ferdinand. Complex. Isa siyang gentle bull na madalas asarin dahil hindi mabangis. Pero magbabago ang lahat nang mapipilitan siyang labanan ang world's greatest bullfighter. Ano kaya ang gagawin ni Ferdinand para protektahan ang sarili at mga kaibigan? Tampok ang boses ni John Cena. Palabas na ang Ferdinand sa mga sinihan. Mainit naman pinag-uusapan ng epic finale sa Maze Runner saga na The Death Curse. Paano haharapin ng grupo ni Thomas ang delikadong misyon para hanapin ang lunas sa deadly disease na The Flare? Balik big screen si Hugh Jackman sa The Greatest Showman. Isang original musical inspired by a true story. Ikukwento rito ang buhay ni P.T. Barnum na galing sa wala pero sumikat dahil sa isang spectacle. Kabilang din sa cast na Michelle Williams at Zac Efron. At nanalo ang pelikula ng Golden Globe Award para sa Best Original Song na This Is Me. Die or become a sparrow. Si Jennifer Lawrence naman bibida sa Red Sparrow. Mapipilitan siyang maging trained seductress sa isang Russian security service. Gretchen Pulido, ABS-CBN News.